Thank you. Now we recognize again the Honorable Terry Ridon. Madam Chair, The Honorable Abante, is that a point of order? no, it's just, With the indulgence of Congressman Yes. Ridon, you may Please. proceed. may I just be allowed to also ask after Congressman Riton some questions? As After I Congressman mentioned Ridon. that in my manifestation. Thank you, Yes. Mr. Chair. Let's hear first the clarificatory questions from Congressman Ridon. Bago ho natin napasukin yung mga tanong, balikan lang ho natin supplemental affidavit to just confirm the contents of the affidavit. So you confirm po all of the contents that you had read in this supplemental affidavit. Yes, Your Honor. Yes po, Madam Chair. You also confirm that this is your signature in that affidavit above Ramil L. Madriaga Afayant. Opo, Madam Chair. You also confirmed that it was subscribed and sworn to on the 11th of April 2026 in Taguig City. Opo, Madam Chair. We are also reading for the record that the document was notarized by Jose Lorenzo Angeles III, Notary Public of Taguig City, Philippines, roll number 95960. We will proceed, Madam Chair, to the questions. Marami po kayong binanggit sa dalawang affidavits na binanggit po ninyo, yung affidavit and yung pong supplemental affidavit. So, very important ho na mag-focus lang po tayo doon sa talagang may relevancy. Dito po sa mga grounds for impeachment, impeachable offenses, laban po sa atin pong pangalawang Pangulo. No? So, binabanggit po ninyo, Ginoong Madriaga, na meron pong mga pinagawa sa inyong mga bagay. So, kasama po dito yung pagkuha at pag-deliver ng mga items, particularly confidential funds, to 3 very specific locations. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Nabanggit niyo po ito, no? So, meron sa Laguna, meron, tama po ba? Opo, tama po, Madam Chair. Meron po sa Nomu Bashu. Opo, Madam Chair. At saan po yung panghuling lugar? Sa Agham po, Office of the Ombudsman. Office of the Ombudsman. Siguro, we have to state for the record clearly, sino po yung nag-utos sa inyo na kunin ang pera na ito at i-deliver po ang mga pera na ito sa tatlong mga lokasyon po na ito? Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyo pong sagot. Very important po na maglinaw ho tayo doon sa mga binabanggit po ng ating pong pangalawang Pangulo patungkol sa inyo. Kasi very specific yung pong kanyang binabanggit sa kanya pong complaint affidavit laban sa inyo in the perjury case na hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Una, na hindi niya kayo kilala. Pangalawa, na wala po kayong professional or personal relationship. Una po, Madam Chair, marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort, kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Honorable Ridon, if I may interrupt. Yes, Madam Chair. Kanina po, Mr. Madriaga, you made mention of a lot of pictures attached to your supplemental affidavit. Meron ho ba itong kaugnayan dun sa pinupunto nyo na kayo'y personal na kilala ng Vice Presidente? Opo, Madam Chair. Perhaps, Honorable Ridon, we can flash these pictures Yes. attached to the affidavit of Mr. Madriaga. Yes, Madam Chair. Can we direct the Secretariat, please, to
project the supposed annexes? The committee secretariat is directed to flash the pictures attached to the affidavit of Mr. Ramil Madriaga. So that we can provide context to Mr. Mariaga's statement disputing the position of the Vice President that she does not know Ramil Madriaga and that she does not have a professional or personal relationship with Mr. Madriaga. What is being flashed, Madam Chair, is Annex B of the supplemental affidavit. Ano po ito, Ginoong Madriaga? Ito po ay parang video conference, no? Baka magandang magbigay po kayo ng paglilinaw dito sa litrato po na ito. Yung buong election campaign po, madalas po kami nag-video conference, nag-update kami. At sa ganitong pagkakataon po, may ilang abogado po rito na mga lawyers ng ISIP. Ako, si Attorney Ryan Kilala, at si BP Sara lang po ang nagsasalita. Yung mga members po ng ibang region, hindi naman po sila nagsasalita. Nakikinig lang sila, nanonood lang sila, pero kami lang po, 4 o 5 lang ang nag-uusap tungkol dun sa activity sa campaign. Well, marami pong, Mr. Madriaga, marami pong mga tao, no? Can we zoom into the names of those in the annexes, just so we can see? We ask the resource person to approach our big screen here so he can point to the personalities in the picture and state the names of these people in the picture for the guidance of the justice members. Please approach the big screen. Kindly provide a microphone to Ramil Madriaga, Comsec. Hello. Ito po nakalimutan ko na po yung pangalan, pero taga rito lang po siya sa Cubao. May-ari ng isang security agency, yung commander. Pero nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Isa po siya sa officers ng Quezon City ISIP. Pakituro niyo po. Ito po. Okay. Ito po si BP Sara. Yung next po, ISIP Tondo. Si Tubera po sa ISIP Pilipinas Basketball. ISIP Tondo rin po siya. Yung nandun po sa ISIP, mga military po sa Joint Special Operations Group. Si Suarez, Air Force. Tapos si BP Sara, then si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. At yung kanya pong may bahay, si Rhea Kilala. Ito po. Yan. Please pull it a little down. Ito po si... A little down, a little down. Ito po si Essex Polintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Buong national president po namin. Ito po si Essex Polintan. Tapos si... Sino po yan? Essex Polintan po. Lord Essex Polintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Siya po yung presidente namin. At siya po si Attorney Ryan Kilala. Si Anjo Bito ng ISIP Kainta. Ito po, hindi ko po kilala kung... Hindi ko po mamukaan kasi marami po sila. Ito po sa ISIP Ladies. Nasaan po kayo dyan? Yung po naman sa red seat po, nasa loob ng sasakyan. Loob na, Kayo po yung nasa dulo. Opo, yun naka-black po. Pakituro nyo po. Kung nasan kayo dyan, pakituro nyo po. Okay. Pakibaba po ng konti para ma-identify ni Mr. Madriaga yung ibang kasama sa video. Pakibaba po ng konti. Lalong tumataas. Ano ba yan?
Okay, paki-identify po yung nasa second row. Si BP Sara po, si Rhea kilala, si Attorney Ryan kilala, si BP Sara po ulit, yung nasa far left. So isang video conference po ba yan? Opo, yung mga chief po, yung mga regional head po ng ISIP, tsaka yung Bakit po ang dami ng pictures ni VP if that is just one video conference? Isa lang ho ba yan o maraming video conference yan? Hindi ko po alam kung sa Facebook po yan ng ISIP Pilipinas nila nakuha. Pero yung original po yan, nasa main Facebook ng ISIP Pilipinas movement. Hindi ko po alam kung ba't siguro pinag-combine. Hindi po ko, nakakulong po ako, hindi ko po makakolate yung mga evidences. Madam Chair. Madam Chair, The Honorable Sendanya. just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. Honorable Sendanya, is there? Meron. Okay. Can we flash again the picture? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already. Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. Okay, so maybe we can flash the next pictures. Hindi nyo ba mapahaba yan? Tawag naman kayong technician. Mr. Madriaga, what is the relevance of this picture to your supplemental affidavit? Yan po si OBP spokesman Reynold Monsayak na isa pong kasama namin sa ISIP Pilipinas. Okay, I think Mr. Madriaga can return to his seat at this point, Madam Chair. So we can proceed with the questions. Hindi ako nga. Next picture, please. All right, sige po. Just to finish all of the, kasi malabo po yung kopya ng mga miyembro, no? Doon po sa mga annexes. Maybe we can ask Mr. Madriaga on the annexes of the pictures, no? So, pasukin na po natin itong Annex C. Sino po ito, Ginoong Madriaga? Yung nasa bandang kanan po, si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Yung katabi po niya, yung kanyang may bahay, si Rhea Fortuna Kilala. At ako po yung nasa bandang kaliwa. Kong Ridon.
maybe we can request again Madriaga to come close to the big screen so he can point to the individuals shown in the picture. Please provide a microphone. Siya po si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Okay? Tapos yung katabi po niya naka-black shirt si Rhea Fortuna Kilala, yung kanyang Okay. misis. Ito po yung wife ng anak ko. Ito po yung anak ko at yung may bahay ko po. Ako po yung nasa dulo. All right. So, is it included in your affidavit, Opo. the incident Opo. of that picture? What Opo, is that incident? Sa supplemental po. Ano po bang incident ang tinutukoy nyo dyan? Wedding po nung anak kong panganay. And you mentioned that in your affidavit? Opo, Madam Chair. Okay. So next picture, please. Ay, sayang. Sige po, pakipaliwanag po ito. Kasi for the record, Madam Chair, I think yung isa sa mga main pagkakasangkot no ni Mr. Madriaga kay VP Sara ay yung pong kanyang participation sa ISIP Pilipinas, no. So, can you provide context of this annex, Mr. Kilala? Ito po ba yung sinasabing pagsama po ninyo sa mga kampanya para sa atin pong pangalawang Pangulo? Opo, ito po yung main page ng Easy Pilipinas. Yung Easy Pilipinas movement po na sa Bicol. Ito po ako yung pag nangangampanya po kami, may 4 po kaming ban na Champura Duterte na umiikot po buong Pilipinas, iba-ibang region. Ako po yung may hawak ng isa. Sa pangalan ko po itong ban na to sa Madriaga po yung, ako po yung Okay po. may-ari. Alright. Punta ko sa Annex E. I think ito po ay dagdag pong mga litrato na inyo pong pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ay. Opo, ito po yung ban. Sa ano po to? Sa General Nakar, Quezon. Sino po yung mga kasama niyo dyan? Mga group leader po namin, mga nasa taga, ano po sila, General Nakar, tsaka taga Infanta, Isip Infanta. Okay, we can proceed to Annex D2, Madam Chair, so that he can continue identifying the pictures. Ito naman po, saan naman po itong kampanyahan po na ito? Parang ano po di ko po magkakamali, sa norte po to, San Fernando o pa Ilocos na po kami. Sila po yung San Fernando, Isip Nasaan po kayo Pilipinas. dyan, Mr. Madriaga? Ako po yata yung nagpicture sa kanila pero may ibang kuha po ako na sa Facebook ko na. Okay, pumunta ho tayo sa Annex D4. Next page. Yan, saan naman po itong lugar na ito, Mr. Madriaga? Infanta po, Infanta Quezon. Sino po yung mga kasama po ninyo dito? Ito po ko sa BBM po, Mandaluyong. Kay mga close friend po ni Presidente Bongbong. Sino po dyan? Sila pong dalawa, kay kapitbahay po ni Secretary Abalos. Nakasama rin po naming umiikot. Meron po kayong pangalan nila? Kahit yung Nakalimutan pangalan. sa Facebook ko po kasi tinag ko sila. Hindi ko po We can proceed to Annex D5. Sa Pampanga po, sa Lubao. Siya po yung presidente ng Lubao Isip. Sa Lubao, Pampanga po. Sa Meron ano po kayong to? pangalan? Pineda po. Pineda. Ang name po niya. Alright. Puntahan nun natin yung Annex D6. For the record, the annexes under D are mostly campaign pictures po, Madam Chair. Right. We can go to Annex E. This is a picture of the Vice President.
Baka pwede ipaliwanag po niyo yung context nitong annex na ito. Bakit po ito nakalagay? Dito po yung una po kami muna yung nag-uusap bago nag-join yung iba. Kasi gusto ko pong malaman kaya po pinag-join ko yung ibang members ng ISIP nationwide para makita po nila na nag-uusap po kami ni BP Sara para po ma-motivate sila na si BP Sara po Mayor Sara po ang nagpipreside sa amin. Okay. We can go to Annex G. Yan po. Baka pwede ipaliwanag po natin yung konteksto ng litrato po na ito. Kailan po ito nangyari? Makikipag-meeting po kami, hindi po ito kampanya. Makikipag-meeting po kami kay BP Lenny sana sa simbahan po nila BP Lenny ito, alas 10 po ng gabi. Bale kami lang po isip, yung security ko po yung nasa likod sa isip. Tsaka po yung mga PSG lang po ang kasama namin, hinihintay po namin si BP Lenny. Pero hindi po nagpakita. Hindi. Pero sino po yung katabi niyo dyan? Si BP Sara po, tapos yung mga security ko po. Hindi. Pero ano po yung event na meron? Ibig sabihin, nagkita po si VP Lenny tsaka si VP Sara? Ayun po yung usapan kasi hindi na po kampanya to eh. Umuwi na po kami, then we were told to proceed that discharge para i-meet si BP Lenny. Pero hindi po siya nagpakita, kaya nagkwentuhan na, alas 10 po ito ng gabi, wala na pong ibang tao doon. So ano po yung petsa po nito pagkatapos po ng halalan? Before pa po, Madam Chair, before pa po, Your Honor. Paki-identify po kung sino yung lalaki na katabi ni BP Sara. Sino po yung katabi ni VP Sara po rito? Ako po to, dalawa lang po kaming may t-shirt na ganito na binigay ni BP Sara at signed ng... Alright. We can go to the next slide. Annex G1. Ito naman po, Ginoong Madriaga, ano naman po yung konteksto ng litrato na ito? Ay, ito po yung hinanap, hindi ko po ano to, pero pagkaka-recall ko po. Ito po yung pagdating ni BP Sara sa Matnog. Nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser. Tapos, hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Tinitignan niya po. Ang iniwan ko po doon yung presidente, si Pulintan, pero hinahanap niya ako. Kaya, pinasinundo po ako ng PSG. Tapos, tsaka po niya ako, may iaabot po pala siya sa akin. Tapos may sasabihin po kung saan next naming punta. Sino yung nakamas na naka-green? Ako po yun, Madam Chair. Ako po yun. Okay, sino po yung kaharap ninyo na nakaputi? Si Mayor Sara po noon yung kampanya. Okay. Di po ako nagpapakita sa kanya in public kasi usapan po namin may presidente as possible secrecy. Yung kampanya lang po hindi maiwasan talaga. Tsaka hinahanap niya po ako eh. Wala po akong plano magpakita. Alright. Next slide. Annex G2. So yan din po yung kanina. Ibang litrato lang. Ibang kuha. Opo. Okay. Opo. Annex G3. Ito po. Ito po si BP Sara, kalimutan ko na po, PSG po ni Presidente Duterte. President po na isip Pilipinas. Si Richard Babagay po yung kasama ko ngayon sa kaso. Tsaka ako po. Yan din po ba yung same event doon sa nauna pong litrato kanina? Yes, sir. Ayan po. Yung video po. Alright. Annex H. That's a photograph. Excuse me, is that the video? Video po, sir. Asan na yung video? Wala naman video eh. May video po. Do we have a copy of the video? May video po ba yun? Ato. Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Sa inyo po? Opo. Pwede paki-replay po. Sino sumigaw ng Serram? Sino po yung sumigaw ng Serram? Mga
Hindi ko po alam kung mga isip Pilipinas Bicol. Ay, si BP Sara po, yung... Pwede po paki-rewind po ulit. Yung Paki-rewind po. nagsasalita. Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram, sino yun? Si BP Sara. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Kayo po. For the last time, can we replay it? Can we replay it? Nagkakaguluhan po. I wish to place on record that there is a voice which says, Sir Ram, while the video shows the Vice President handing the flag to Ramil Madriaga. And during the presentation of this video, resource person Ramil Madriaga identified the voice to be that of the Vice President while she's handing it to him, he being Sir Ram. That is for the record. Madam Chair? Madam Chair? Honorable Tino. May I ask some clarificatory Yes, questions? please. Yung tungkol po dun sa Sir Ram, kay Mr. Madriaga, tinawag po kayong Sir Ram sa video. Yung Sir Ram, kayo po ba yon? Yung sa video na yon? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay. Tapos lang nakita doon, tinawag kayo dahil gusto niya makuha yung flag at inabot nyo. Tama po? Opo, Your Honor. Okay. Ngayon, sabi nyo, kakilala nyo siya at nakakausap nyo siya sa iba't ibang pagkakataon. Opo. Talaga bang, ano ba ang tawag niya sa inyo? Sir Ram po ever since. Sir Ram. Okay. Bakit po Sir Ram? Yung sa akin lang po. Honorable Tino, I have to prevent that question because that will be amount to probing already. Okay. Thank you, Madam Chair. But, Thank you. Do okay. you have other clarificatory questions? Yun na lang po. Basta na-confirm po na siya yung Sir Ram. Yes. Siya si Sir Ram. And we placed that on record already. All right. We can proceed to Annex H, just to finish all of the pictures so we can proceed with the further questions, Madam Chair. Annex H, please. Ito po, Ginoong Monsayak, ano po itong litrato po na ito? It appears to be a certificate to Attorney Reynold Monsayak. Opo, sir. Meron po kaming 15 nabigyan ng ganyan. Isa po si Attorney Reynold Bonsaya kasi yung effort po niya sa Easy Pilipinas. Siguro magandang basahin niyo po for the record, sino ho yung mga nakapirma dito sa certificate na inaward para kay Attorney Monsayak? Si Lord Essex Gongora Pulintan po, ang presidente ng Easy Pilipinas. Na kilala rin po ni BP Sara. Lagi niyang kasama. Tapos si Attorney Ryan po, yung professor ni BP Sara, nasa Office of the Ombudsman. Tapos ako po yung founder tsaka national convener po. Ako po yung nag-integrate lahat ng po na regional isip. Sino po si Essex Pulintan? Presidente po ng Easy Pilipinas. Would you know ano nang ginagawa niya ngayon? Na-stroke po, sir, dahil sa nangyari din sa amin lahat. Okay. Next slide, please. Annex I. Okay. Siguro maganda ipaliwanag po ninyo itong litrato na ito. Ano po yung kahalagahan ng litrato na ito sa inyo pong supplemental affidavit? Congressman Redon, please confine to clarificatory question. Only as to what appears in the picture. Yes, who appears in the picture? Si Attorney Reynold Gonzayak po, yung OBP, spokesman na po siya niyan. Tsaka si Attorney Ryan Kilala po, Office of the Ombudsman. Ano po yung hawak ni Attorney Monsayak dyan? Ayan po yung pinirmahan ko, sir, pinagawa ko sa sekretary ko. 15 piraso po yan. Yung isa po, napunta sa kanya. So ano po yung event na nangyari po dyan? Yan po yung awarding? Tama Opo, po ba? awarding po. Panghuli, saan po yan nangyari? Sa Nomu Bosyo po. Yan din po ba yung sinasabi ninyo na pinaglagakan niyo po ng pera? Yes, sir. Opo.
Okay, next slide please. Annex J. Ito po, ano naman po ito? Dito po ako nakaupo sa harapan, second row, kaya ako po yung nagpicture nito. Ano po ang event na meron po dyan? Yung inauguration po ni BP Sara Saan po ito? sa Davao po, sa Cathedral. Alright. Ito po ako, Pwede andito pakituro po, po kung saan ho kayo nakaupo. sa second row po nung linya. First sila Harry Roque po. Lumayo po ako kay Harry Roque nun kasi nag-away, nagkasagutan na po kami. Lumipat po ako sa second row, katabi ko si Director Distor ng NBI. Okay, punta ko tayo sa Annex J1. Ano naman po ito? Hindi ko na po pero ito po yung sinabi sa, opo, na-flash po to sa GC namin. Nagpapasalamat lang po, Madam Chair, si BP Sara. Saan po siya nagpapasalamat? Sa akin po, ito po, Dear Dr. Madriaga. Bakit po siya nagpapasalamat sa inyo? Yung sa pag-attend ko po sa inauguration niya. Alright, okay. Annex K. Ito naman po, ano po itong mga litrato na pinapakita? Ginagamit Ano ko po yung mga ginagamit ko po sa delivery po. Ng ano po? Ano po yung dinedeliver, Mr. Madriaga? Mga pera po. Yan po ba yung ginamit doon sa delivery ng confidential funds? Ito po yung FJ ko po. Nasa pangalan ko po pareho. Alright. Annex K1. This is the last picture, Madam Chair. Yan naman po, ano po ito? Sa Bicol po yan, yung ban po ng Bicol yan kasi nakamags po, iba po yung sa akin, dala ko. Iba-iba po ng gulong kaya hindi po, sa Bicol po yan o sa Naga. Sa Naga po, o Camarines, yung isip po doon, may sarili rin po silang ganito. 4 po yung binili kong ban para maging ganito. Alright. Thank you for your responses. Madam Chair, we can ask Mr. Yes. You may go back to your Madriaga seat. to return so that we can Just for the record, wrap up both my the questions. affidavit, the supplemental, and its attached pictures are adopted as part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair, parang may napansin po ako kanina at hindi na pa... Honorable De Lima, I'm sorry. Thank you, Madam Chair. Meron po ako napansin kanina na parang hindi na ipakita dyan yung about yung pag-greet ng happy birthday. I think I saw it. Honorable De Lima is looking for that video where the VP is greeting happy birthday Ramil Madriaga. It Can was- you answer that, Mr. Madriaga? Is that part of your impeachment complaint, it was of your instantly affidavit? shown. Hindi po, para i-prove lang po na yung relation namin sa ISIP Pilipinas. Kasi sa GC po yan ang isip na i-post. Okay. Ang GC po namin private, mga officers lang po. But this is not part of the pictures attached to your supplemental affidavit, the video. I'm not sure, Madam Chair. Hindi po ako yung Would you like to submit that, Honorable De Lima, in your capacity as endorser of this impeachment complaint? Madam Chair, I was looking at the screen earlier and I saw that instantly while the scrolling is being done. Yes, I recall. Yes, there So is can, there is operator, can we go back to the set of pictures and videos? If the video of the Vice President greeting happy birthday Ramil Madriaga is among those, if so, kindly flash it in the screen.
The members saw that video of happy birthday of the Vice President to Ramil Madriaga. May we know from the committee secretariat if that is part of the attachments to the supplemental affidavit of Ramil Madriaga? I saw it earlier. Hello. Madam Chair, the video that is being raised by Kong De Lima is not part of the supplemental affidavit of Madriaga. But I could not be mistaken when I saw that. Honorable De This Lima, although it was played, flashed. It was the flashed. COMSEC confirms that it is not part of the attachment to the supplemental affidavit. You may consider to submit it in your capacity as endorser of the third impeachment complaint. Yes, Madam Chair. So if it was, Would you like to play it? yes, Madam Chair, because Okay. I actually saw it. So on the request of the endorser, Congresswoman De Lima, kindly play that video. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. That should be okay. Honorable De Lima? Move that it be considered as part of the records. Thank you, Madam Chair. The COMSEC is directed to receive that video officially to form part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair. just The a very Honorable short- Vice Chair Karen Lagbas. Yeah, just a very short manifestation, Madam Chair. The impeachment complaints are the foundation of the entire impeachment process. It is the jurisdictional document that confers upon this committee the authority to conduct its hearings. Matters not found from the allegations contained in the complaints are beyond the body's cognizance. Due process dictates that the respondent in case of VP Sara be notified and informed of specific charges against her and the right to answer only those charges. Thus, to allow introduction of matters not charged in the complaints would effectively make this proceedings a fishing expedition. The committee would be acting with grave abuse of discretion. It is therefore my gentle appeal to the members of the Committee on Justice to please refrain from introducing matters which are not relevant to the issues properly before us, and confine our proceedings to the allegations set forth in the Sabala and Cabrera complaints. That's all, Madam Chair. All right. Our parliamentary status is the resource person, Ramil Madriaga, is currently responding to the clarificatory questions of the justice members. May we know if the Honorable Ridon is done with his clarificatory questions? Just a few more questions, Madam Chair. You may proceed. Ngayon naman po, pag-usapan ho natin si Mr. Kilala, Mr. Madriaga, kasi the Vice President herself had stated in a statement na ang tangi lang daw po ninyong kausap dito po sa mga bagay na ito ay si Mr. Kilala lamang po. So we would want to discuss further ito pong relasyon po ninyo kay Attorney Kilala. Ano ba yung relasyon po ninyo ni Attorney Kilala, Mr. Madriaga? Si Attorney Kilala po, unang-una kong na-meet sa San Sebastian sa car show. Doon po kami una nagkakilala sa car show sa San Sebastian. Siya po yung assistant din nun. Nagdala po ko ng kotse ko para isali sa car show. Doon na po nag-start yung friendship namin. So paano kayo naging malapit sa isa't isa? Sa kotse po. Sa mga sasakyan. Pag nagpapagawa po siya sa shop ko. May shop po sa Kainta sa ibang lugar din. Nagpapagawa po siya ng mga kotse na pwede pang sali sa car show.
Alright. Pero paano ho kayo nagkasama doon sa ISIP Pilipinas? Kasi magkasama ho kayo doon sa certificate na binigay po kay Attorney Monsayak, hindi ho ba? Opo, doon po nag-start yung relationship, yung pagiging pagkaibigan namin hanggang naglalaro po kasi ako sa San Sebastian. Lagi rin kami naglalaro sa San Sebastian. Doon po umikot sa basketball tsaka sa kotse. Hanggang ISIP Pilipinas po. Ano yun nga? Pero very important ho kasi na mag-clarify na mula ho doon sa paglalaro ng basketball at cars, mga kotse, lumalim po ito sa politika. Tama po ba? Opo. Honorable Ridon, Opo. I have to prevent that question because that is probing already. Yes, I submit. Please confine to the facts and information which are evident already in his supplemental affidavit, including the pictures attached thereto. I submit, Madam Chair. Meron pong litrato doon sa inyo pong supplemental affidavit. Yung sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event nung pong litrato po na yun na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. Alright. Madam Chair, I have no further questions. Thank you. Thank you, Honorable Ridon. Now